ay magsisimula. Okay, bago po ang lahat, hayaan po natin na makapag-opening prayer si Brother Richard Sisson. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang kami pumuli ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong mga salita, ang inyong Parsha Shemot. Salamat Panginoon sa opportunity na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-share ng mga itinuturo niyo rin po sa amin. Panginoon, nawa pagpalain ninyo ang inyong salita at ito'y magbigay ng glory sa inyo at ito'y magbigay din ng kaalaman at sustenance sa spiritual namin na pamumuhay at sa mga makakapakinig dito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Shabbat Shalom, Brother Richard. Shabbat Shalom at isang magandang Shabbat na naman. Medyo hindi tayo nakapag nung last time at may mga karamdaman at medyo Ako, so pero tuloy nakaano pa lang ako, nakaraos pa lang ako. ayos Yes. ang Panginoon, nasa Panginoon tayo. So may mga konting pagsubok pero tayo'y sinusustain niya, no? So ito ngayon, Sister Deb, Parsha Shemot, no? Ito'y tinatawag na Exodus sa common. Bali, ang Shemot ay siya yung pangalawang salita sa sa uh, sa second book, no, ng Torah, at siya rin ang pangalan ng buong libro, no. Kung ang Genesis ay Bereshit, meaning beginnings, ang Shemot naman ay names. Pero yung Exodus, Sister Deb, galing ito sa Greek na exodo, na going out, parang aalis, no? Parang paglalakbay. Paglalakbay. So ano sila. Pero ang totoong talaga niya, ang totoong pangalan talaga niya sa Tanakh, sa Torah is Shemot, no? So ang coverage nito is from Exodus chapter 1 verse 1 to Exodus chapter 6 verse 1, no? So ito'y kinover niya rito mula doon sa yung remaining story na kung saan ay nagkamatayan na yung mga kapatid, si Joseph at ang mga kapatid niya, at dumami na ang mga Israelitas sa Goshen, sa Egypt, no? Tapos dito ipinakita rito ang mga nangyari hanggang yung dulo niya ay nung si Moses ay pumunta na ng Ehipto, bumalik uli para iligtas ang mga Israelitas ayon sa utos ng Panginoon. So, yun yung coverage nun, Sister Deb, no? Technically, it covers yung mula doon sa pagkamatay ni Joseph hanggang sa si Moses ay 80 years old. Yan, no? So, mga Brother around, Richard, oo. ah, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, para masundan din po ninyo yung ating sinusubaybayan na weekly Torah portion, tayo po ngayon ay nagsisimula sa Book of Exodus, chapter 1, verse 1 hanggang chapter 6, verse 1. Yung lahat po ng tatalakayan ngayon ni Brother Richard ay patungkol po dito sa Torah portion na ito, na kung medyo nahihirapan po tayong medyo na, minsan, ang iba kasi nalilito bakit dire-diretso yung pagtatalakay ni Brother Richard. We assume po na nabasa na sinusundan din po natin yung weekly Torah portion, kung kaya bago tayo magtalakay dito, ina-assume din namin na nabasa nyo na yung weekly Torah portion, at the same time ay at dito sa programa ay mapapakinggan nyo po hindi lang po yung shortcut or summary, kundi yung mga punto po na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang maunawaan natin kung gaano ang kanyang salita ay hindi nagbabago, at kung ano yung mga pangyayari noon ay nag-a-apply pa rin sa ngayon sa mga buhay ng mga mananampalataya ng Panginoon. Okay. Balik natin kay Brother Richard. Okay, salamat Sister Deb. Pero meron pa kasing isang event ngayon, no, sa kabunduhan,
na Yes, celebrate o kasi celebrate lang. Ito yung tinatawag na bagong taon o New Year, no? Gusto ko lang bigyan New ng Year. gusto ko lang bigyan ng background nito, kung bakit hindi natin bilang isang mananampalataya hindi natin dapat sineselebrate ito, no? Saan ba galing itong New Year o yung bakit January 1, no? Una, nung unang panahon, panahon ng mga Romano, no, mga Romano, ang sineselebrate talaga nila na New Year ay March 1, no? So, ngayon dumating ang Mm. punto nung panahon na 153 BC, no? Ay pinagkasunduan ng mga 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 leaders ng Roma, mga ano na gawing itong January 1, no? Parang ito kasi ang kanilang fiscal year, at the same time gusto nilang i-honor yung Roman god nila na si Janus, no? Si Janus ay a Roman god na dalawa ang muka, dalawa ang mukha niya. So apparently facing the past and facing the future. Siya rin yung God of the door, God of parang i-transition, yan ang ano niya, no? So, ito, tuwing sineselebrate ito, actually ay binibigyan ng pagsamba ang Roman God na si Janus, no? Yan ang isang ano. Ngayon ang napaka-interesting nito, Sister Deb, yung yung templo ni Janus nung panahon, ano? Ito yung tinatawag na Templus Janus ay pagka mapayapa ang mundo, or ano, nakasarado ang pinto niya, no? Pero pagka bukas yung kanyang door, at war ang mundo, di ba? So, or may war, at war ang Rome actually. So, pero what is interesting in contrast sa Revelation chapter 3, yung inano ng Panginoong Yeshua sa Ecclesia of Philadelphia. Sabi niya, I am leaving you a door that no one can shut. I will leaving you an open door that no one can shut. So, kasi sabi niya mahina kayo, wala kayong power, so I'm leaving you an open door that no one can shut. So parang ito'y opposite ng ano. Ngayon, even if tingnan natin sa perspective na yon, may peace sa mga mananampalataya, pero when the world is at war. So kasi ang Panginoon ang at war sa kanila, no. So anyway, kaya nga doon galing yung January. Kasi kay Janos yun, birthday ni Janos yun, ano? Kaya yun ang ano, kapag sineselebrate natin ang mga pagan holidays, ay sineselebrate natin ang mga pagan gods na contrary ito sa utos ng Yung Panginoon. pagan god. Pagan gods. So wag natin gagawin. No? So isang paalala lamang. No? Ngayon, nagkataon din na beginning naman ito ng bagong book natin. Ito yung Exodus. Natapos natin yung Bereshit, yung parsya ng Bereshit. At ngayon, nasa beginning naman tayo ng second book na Shemot. No? So, dito sa Shemot, marami tayong makikita rito. Brad, Uh, meron lang akong, meron lang akong, may sasayin lang ako, Brad. Go ahead. Dahil nasa Exodus tayo ngayon, naalala ko, dito sa Exodus, dineclare ng Panginoon, unang araw, unang taon para sa Israel, sa Israel. Yan. Tama yan, Sa sister. Exodus Oo. niya, pinabanggit. Tama, no? Tama ka, Sister Deb, kasi dito dinefine ng Panginoon kung ano dapat ang isa-celebrate. Sabi ng Panginoon, ang beginning ng Unang taon. taon ninyo ay dapat yung Nisan, no? Um, yun yung first month of Hebrew calendar, no? So may sariling calendar ang mananampalataya, ang Hebreo, no? So yun ang ano ron. So ibig sabihin ba hindi na natin gagamitin
ang kalendaryo ng yung ginagamit ngayon. Well, wala tayong choice kasi diyan basis yung ano eh. Pero Oo. gusto ko lang maging aware na may isa sa mga utos ng Panginoon ay wag natin bibigkasin ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Pero ang ginawa ng Diablo ay iniligay niya ito sa mga pangalan ng buwan, ng araw, para babanggitin natin ang kanilang mga Yes. pangalan in contrary sa utos ng Panginoon. So, Mm. gusto ko lang maging careful tayo, no? Yan. So, ang may mga pangalan, alam natin, sa January ay galing kay Janus yan. February, I'm not sure. Si March is uh, galing kay Mars, no? So maraming mga pinangalan sa ano, although yung August is kay Augustus yun. So Pero pero Brad, meron sa may gusto rin may akong banggitin uh, na no, yung calendar ng Panginoon, wala siyang, yung calendar ng Panginoon ay walang mga pangalan, kundi by numbers lang siya. may Unang number. araw, Yeah, unang linggo, yeah. unang buwan, unang taon. So Uh, first day, second day, 1 week, first hanggang seventh day. Yung seventh day lang, may talagang pangalan, which is Sabbath. Shabbat. Siya lang may pangalan. Lahat Yom ang simula eh. Yom. Puro, ayun, Puro, no. puro numbers lang yan eh. Pagdating sa Shabbat, Unang araw. siya lang ang may pangalan na Shabbat. Oo. Tapos ang buwan din may mga pangalan din pero hindi name ng gods kundi ano siya related sa uh, biblical things ano. Tapos meron din tayong Shemitah which is every 7 years. Tapos merong Yubel or Jubilee which is every 50 years. So may pangalan, may mga pangalan din yung ano pero related sa biblical ano stuff no biblical na mga names no. So going back dito sa ano sa portion na ito may mga certain things na gusto ko lang ipakita rito na kung saan dito pinangalanan yung 12 tribes no. Pinangalanan din dito yung dalawang Hebrew midwives ano, si Shipra means ang ibig sabihin niya ay maganda o beautiful. So kung may gusto kang ipangalan, no, Shipra, beautiful yung ibig sabihin no, no. Si Pua ay brilliant, brilliant. Kaya siguro Sister Deb yung ano Mapua, kasi galing ako sa Mapua, talagang mabrilliant daw. Ano lang. So kasi Pua eh. So anyway, ang ibig sabihin nun ay Pua is brilliant, no? Tapos yung pinangalanan dito yung tatlong patriarchs natin, si Abraham, Isaac, Jacob, yung brother ni Moses, si Aaron meaning lofty or exalted o um, saka dito, Sister Deb, sa parsya na to, no, pinangalanan for the first time ang name ng Most High. Binanggit, ano, dito. So, walang nakakaalam ng kanyang pangalan at dito ay sinabi kay Moses. Ang sabi ng Panginoon, kilala ko nila Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai. Tapos ngayon, ipapakilala ko sa iyo na ito ang pangalan ko. So binanggit niya yung name ng Most High. Ngayon, hindi ko rin babanggitin kasi meron na rin later on na utos na not to mention the name of the Most High. No? So we have to honor that. Pero binanggit dito yung pangalan ng Most High, no? ng ating Panginoon. Pero meron din mga hindi pinangalanan. Yung parents ni Moses, yung anak na babae ni Pharaoh na nag-adapt kay Moses, yung Pharaoh mismo hindi pinangalanan, yung Egyptian na napatay, yung mga Hebrew men na nag-aaway, yung anim na kapatid na babae ni Sipora, yung asawa ni Moses, at yung taskmaster sa mga officers, ano. So hindi pinangalanan dito. And may mga certain reasons. Isa sa mga sinasabi ng mga eksperto na nung sinulat kasi ito ni Moses, buhay pa yung mga taong yun. So ayaw naman niyang ipahiya. Ayaw niya ipahiya. So parang yung mga except lang yung mga
um, important figures talaga na kailangan talagang isulat ang pangalan, no? Um, Kasi hindi maibubuo ang kwento pag hindi sila nakasulat. So, 'yun ang mga sinasabi nila. Dito kaya nga maaaring nung sinulat ang Exodus, baka wala na si Sipora, no? Yung asawa ni Moses. Kaya nag-asawa na siya ng iba. So anyways, although nabanggit naman yung dalawang niyang anak, yung pangalan, so which is I believe buhay pa during the time. So may mga certain, hindi natin talang alam exactly bakit hindi niya pinangalanan yung iba, no? Dito, meron ding 7 objects na na-mention sa parsha na to na it's worthy na mabanggit, ano? Ito yung Ark of Bulrushes. Ito yung reminder ng Noah's Ark. So ito yung nabanggit dun sa parsha, pati yung burning bush nag-appear dito na mention 4 na beses sa Torah, no? Pero 5 beses sa Brit Hadashah. Um, Tapos yung sandal dito unang lumabas, no? Tapos yung rod of God dito rin binanggit. May rod of God pala, no? Pero ang rod of God, Sister Deb, ito ay actually existing sa mga ancient text, ancient books, no? Na ito apparently ang ginamit ng Panginoon nung siya ay nagki-create ng mundo. So, we don't know how true, pero yun ang nakalagay sa ancient text. Pero out of the blue, may lumabas na rod of God. May rod of God dito. So, ano ba itong rod of God? Ano? Tapos yung sharp stone, ito yung tsor, na ito dito unang lumabas din. Yung straw, teven sa Hebrew, dito rin na unang lumabas sa Genesis 24:25. Dito ipinakita ni Rebecca ang kanyang chesed, no? O yung loving kindness. O actually ang chesed is sobra pa sa loving kindness. Iyan i-culmination ng lahat ng mga sabihin na natin lahat ng fruit of the Spirit mula love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, yan yung kabuuan, yung chesed na yan eh. Tapos yung brick, dito rin nabanggit din dito na ito yung unang lumabas sa Genesis 11:3 na ito, Sister Deb, ay ginamit nila sa paggawa ng Tower of Babel. So may mga dugtong-dugtong siya, no? Connected siya. So ito yung mga object na binanggit na kung saan ay related sa parsha, no? So dito, itong brick na to o levena in Hebrew ay itong nagpahirap sa mga Israelitas, no? Ngayon pag binalikan natin ang Tower of Babel, ito ay nag-create ang mga tao ng nagkaroon sila ng one idea na mag-build ng Tower of Babel para wag sila magkahiwa-hiwalay. Pero dito kinonfuse ng Panginoon ang language nila, no? So may connection and mind you, hindi po kasama ang mga righteous people dito. Hindi kasama sa paggawa ng Tower of Babel kasi during the time buhay pa si Noah, buhay pa si Shem, buhay pa si Eber nung ginawa ito. Ito rin po actually dahil sa haba ng buhay nila inabutan pa ni Abraham si Noah up to 58 years old. Si Noah at si Abraham ay nauna pang namatay kaysa kay Shem saka kay Eber. So, ganun kahaba mga buhay nila, no? Kaya ito 'yun, ano. So 7 objects, no. Ngayon dito, makita natin na yung suffering ng mga anak ni Israel ay pinakita kay Abraham 433 years before, no. So binanggit ito ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3 verse 17, ano. Pero ayon sa account ng Genesis 15, ay after ng Panginoon magkaroon ng kasunduan o covenant kay Abraham, ipinakita niya yung future
anong mangyayari. So at ito ay ah, kinatakot ni Abraham, ano? Um, pero sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon ay parurusahan niya yung mga gagawa rin sa kanila nito, no? So kaya si Jacob, kung matatandaan natin, ano, Sister Deb, ano, nung pagpunta niya ng Egypt, parang ayaw niyang pumunta kasi mafu-fulfill yung prophecy. Alam niya eh. Alam niya eh. Something is bothering him eh. Maraming, in as much as gustong-gusto niya makita ang anak niya na si Joseph after 22 years na hindi nila pagkikita, no? Ay meron siyang hesitation. Kasi parang nararamdaman niya mangyayari na yung ipinakita ng Panginoon kay Abraham. Siya. Oo, sabi niya, mukhang mangyayari na to. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Dahil sasamahan kita pagpunta ron at ang kamay mismo ni Joseph ang magtatakip sa mata mo at ibabalik kita rito. Ibabalik daw siya. So, Brother kaya, Richard, sis, Brother Richard, go ahead. meron lang akong naalala. Mm, Ah, napansin ko lang na yung propesiya ng Panginoon kapag dineclare niya sa kanyang mga tao, lalo na kila Abraham, hindi ito, it's either, pwedeng warning din siya, pero hindi rin siya propesiya para iwasan. Kundi, tinatanggap nila yung mga propesiya na ito, mabuti o masama, na kung saan palagi may kasamang pangako ang Panginoon na hindi sila papabayaan, sasamahan sila. Kaya naalala ko yung pangako din ni Yeshua na sa Matthew 28:20 na I will be with you always until the end. So, hindi mawawala yung mga kahirapan, yung mga hirap ng buhay o ng mga ano man na dumaan sa buhay natin. And yet kapag nasa Panginoon tayo, nandoon yung kanyang pangako na hindi pa rin niya tayo pababayaan. So, yun na nakita natin sa buhay nila Abraham na kahit ang malalaki yung mga warning na yon na magiging slave ang kanyang buong lahi, ay hindi nila ito ginawa ng paraan para iwasan, kundi hinahayaan lang nila na mangyari yung kalooban ng Panginoon o yung mga propesiya na yung kapayagan ng Panginoon sa kanila. yan. Hindi rin yan nalalayo, Sister Deb, sa merong typhoon warning, no? Kahit anong gawin mo, Oo, hindi mo maiwasan yan. Ang pwede mo lang gawin ay maghanda. Paano mo haharapin yung handa. bagyo? Kailangan mo maging handa. Tama. Nakita mo na, binigyan ka ng idea. Kaysa sa wala talaga. Bigla ka nang dumating. Mm-mm. Ano? Bigla na, so hindi ka ready. Kaya ang Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, ano, ay nagbibigay siya ng propesya, ng instruction para makapaghanda tayo. Hindi natin maiiwasan talaga yung Hindi para darating. iwasan Oo, kundi kasi ito ay para mangyayari at mangyayari paghandaan. siya. Paghahandaan natin para ready tayo. Kasi mas mahirap yung hindi ready, no? Kasi ano na yan eh, ayan na talaga yun eh. Hindi mo na mababago ang sitwasyon. Mangyayari at mangyayari yan whether we like it or not. Talagang ano na yan. So, ang ano na lang, it's a matter ng paghahanda at yung acceptance natin. Paghahanda. Kailangan na Maging ready ready tayo, sa lahat ready ng tayo. Yan, no. So yan ang mga ano no. Ngayon dito, Sister Deb, ano, maraming ano ba nangyari rito during that time? Na si Joseph ay kilala na iniligtas niya mga ang Ehipto, ang mga Egyptians. Tapos ngayon naman, bakit binabalikan yung mga Israelitas, no? So ang ayon sa mga historians, hindi na ito yung original na Pharaoh or original group o original na tawag dito na lahi na ka ano ni Joseph. Napalitan na, nagkaroon na ng mga changes sa government. So may mga ibang grupo na ito. Ngayon nakikita nila, ang tingin na nila sa mga Israelites ay kalaban. Kasi nakikita nila dumadami sila, umaasenso, magagaling sila. So may mga certain things na
uh, inaano nila tawag dito, inaiinggit, no? So, katulad nga ng ano, ever since, Sister Deb, ano, ang meron na talagang anti-Semitism. And yung mga nasa power ay tinatarget talaga nila ang mga Israelites. Ever since yan, Sister Deb, kahit saan. Kaya yung mga gulo ngayon sa Israel ngayon, hindi talaga dahil sa land yan, Mm. kundi dahil it's about the people, dahil sa mga tao, dahil sa Israelites yan. Maski nasa lupa, may lupa sila, wala, nasa Russia sila, nasa kahit saan sila, Gusto silang ipipersecute talaga sila. ubusin. Gusto talaga silang ubusin. So walang kinalaman Oh. ang At saka Brad, kasama din yun sa propesiya sa kanila na ang halos buong nakapalibot na bansa ay galit sa Israel. galit sa Israel. So yun ang Palagi silang gustong tapusin. saka lagi silang ginagawa ng mga kasamaan, ano. Issues. Yes. Dito makikita natin ang mga Egyptians dito during the time ay pinanilunod yung mga baby boys, ano. So hindi rin ito nalalayo na ginagawa ng mga kalaban ng Israel ngayon na pinapatay yung mga baby, pinupugutan yung Mm. mga buntis. Paulit-ulit lang. Oo. Yes. It's a repetition. Ang mga babae nire-rape, yung mga ganun, no? So it's a repeat of many things. Actually, pinopesay na yan at hindi yan ang huli. They will keep on doing that ayon sa Zechariah. Uulit-ulit yan. Maraming beses pa. Pero hindi patatawarin ng Panginoon ng mga masasamang tao na gumagawa nito sa Israel. So talagang babalikan niya lahat ng mga ito, no? So as ang kalaban nila si Yeshua mismo. 'Yun ang ano, 'yun ang akala kasi nila ganun-ganun lang, ano. So si Yeshua hindi man kinikilala ngayon ng Israel. Siya pa rin yung God behind Israel. Siya yung kasi bawat mga nation, Sister Deb, ay may mga kanya-kanya silang gods, no? Ah, ang God of Mm. Israel ay si Yeshua. Ngayon hindi pa nila kinikilala pero eventually makikilala rin nila. So, anyways, dito ay makikita natin na um, may nagsulsul sa Pharaoh na lunurin ang mga baby boys. Ngayon sa ancient text, mga kapatid, mga kaibigan, ay merong tatlong major advisor ang Pharaoh. Tatlong leaders yan, tatlong groups. Nabanggit ito sa Book of Jasher. Ang dalawa na kumontra sa paglunod ng mga batang lalaki ay may pangalan na Ruel at Job. So, most likely ito po yung Job na nasa Bible saka si Ruel na father-in-law ni Moses, no? So sila ay At mga si Rowell yung sila naging biyana ni Moses. naging biyenan ni Moses. So ngayon silang dalawa ang kumontra sa idea na yon. Kaya ang nangyari na si Sante sila. Ayon sa Book of Jasher, si Job ay umuwi na sa kanyang lugar at si Ruel ay pumunta na rin sa kanya. Eventually later on naging Dito pa, priest. Brad, Oh. may gusto lang akong, Uh, may nakita lang ako na point uh, dito. Na dahil sa pagtanggi nila doon sa gustong gawin ng mga Egyptians sa mga bata, uh, itong si Ruel at saka si Job, uh, they found grace sa Panginoon. yes. Kinasihan sila, kinalugdan sila ng Panginoon. Yan. Hindi to mercy, kundi kinalugdan. So ang Yan. grace po ay Yan. kapag meron tayong mabuting ginawa na naayon sa kalooban ng Panginoon, sakala niya binababa sa atin ang grace. Yan. Okay, back to Brother Tama Richard. yan, Sister Deb, ano? So, during that time, going back naman doon sa kwento, no, na si Moses ay dahil nakita nila na special baby ito. Parang kakaiba siya eh. Kung maalala natin si Noah, no? Hindi kasi masyado na nailagay sa kwento ng Genesis. Pero sa Book of Jasher, si Mm. Noah nung pinanganak
ay nagpakita rin ng kakaiba. Kakaiba siyang baby. Parang special. Kaya sabi nila, ito yung magbibigay sa atin ng ano ng malilift yung curse. Kaya yun ang nangyari during the time na lift ang curse sa land. Kasi ang hirap na hirap sila magtanim. Grabe ang tanim na grabing effort pero konti lang ang yield, konti lang ang bunga. So kumbaga they would work 10 times ang konti lang yung ano. So nahihirapan talaga sila. Nung dumating si Noah, sabi nila ito yung magbibigay sa atin ng ma-uplift ang buhay natin, no? Ngayon, ganun din kay Moses. Nung nakita nila, ito, special to na baby, dapat wag natin tong iligtas natin to. Hindi natin dapat ito pamigay or dapat hindi dapat siya mamatay, no? So mapapansin din natin dito si Aaron na panganay na kapatid ni Moses, no? Older brother. Kasi ang panganay nila si Miriam, no? Si Aaron nung hindi pa applicable yung law, wala pa yung law na papatayin ng mga baby boys. Pagdating kay Moses, papapatayin na, no? So ito rin ay may kinalaman ito sa sulsul ng diablo na baka dumating nga yung Messiah through Israelites, ano. So dapat mapatay. So si Moses ay inilagay sa maliit na basket, no, na nagsisignify din ng Noah's Ark during the time. Pero binabantayan lang kasi nga maingay siya. Siguro colic si Moses iyakin. Hindi na mapigilan yung pero siguro cute na baby, no? Kaya so ang ginawa nila, nilalagay nila sa umaga doon sa river. Tapos binabantayan lang ni Miriam. Nung naligo naman yung anak ng Pharaoh na babae, nakita niya may basket. Pinakuha niya ngayon. Ngayon ang tanong, nung kinuha nila yung baby, paano niya nalaman na Hebrew yon, Hebrew baby? So obviously, tuli si Moses. Mga Hebrew lang nagpapatuli. Sabi niya, this is a Hebrew baby. So, kasi Obvious, on the eighth day, sinicircumcise ang mga circumcised baby. na eh. So obvious. Ito, tuli ito eh. So doon makikita ang difference So, ng isang Hebrew sa hindi, no? Kaya inadapt siya. Tapos si Miriam, dahil wise si Miriam, sabi niya, gusto mo bang hanapan ko yan ng nurse na para magpadede sa baby? Pero syempre, magpapadede. hindi Oh, naman tanga yung prinsesa na hindi niya malaman na syempre ang kukunin mo na princess. nanay mismo yon, di ba? Sabi niya, sige, kuha ka, Nanay mismo. babayaran ko siya. Sabi niya, babayaran ko siya. So, kaya pinatira muna niya si Moses ng hanggat siya ay, hindi na nagdidede. So, naituruan pa si Moses ng mga tungkol sa Torah ng nanay niya. Kaya alam niya eh. Meron na siyang idea. Yes. Bago siya kinuha Alam alam niya yung lahit niya. alam niya kung saan siya galing. Alam niya. Kaya nga dito sa kwentong ito, after ni Moses na train ng lahat-lahat, naglulong siya ng kanyang pinanggalingan. Kaya pumunta siya, bumisita siya. Ngayon dito Mm. sa pagbisita niya, Sister Deb, nakita niya na merong pinapahirapan actually sinasaktan ng Egyptian yung isang Israelite, no? Actually hindi lang naman sinasaktan, actually gustong patayin. So ayon sa kwento sa Book of Exodus, medyo pinatay ka agad niya. So parang pinatay niya tapos the next day bumalik siya. Medyo putol. Kasi ang Exodus po, hindi siya meant sa kwento ni Moses talaga. Kasi siya nagsusulat eh. Kaya may ibang book na nagkukwento tungkol sa ano talaga nangyari. Ba't niya pinatay? Di ba? Ayon sa Book of Joshua, mga kapatid, mga kaibigan, kaya pinatay ni Moses kung pinipigilan niyang Egyptian, tsaka yung bakit mo inaano itong Israelite, ba't mo ginugulpe? Actually, sabi niya gusto niya akong patayin, sabi nung Israelite. Kasi kagabi, ni-rape niya yung asawa ko. Tinali niya ako, ni-rape niya ang asawa ko sa harap ko.
Ngayon, gusto niyang pagtakpan ng kanyang krimen, gusto niya akong patayin. So sa galit ni Moses, pinatay niya ngayon yung Egyptian. Biro mo, ni-rape niya, tapos papatayin pa niya itong asawa, di ba? So, kaya tapos tinago niya. The next day, dumalaw ulit siya. May nag-aaway na naman na Israelite. Hindi rin binanggit yung kung anong pinag-aawayan nun. Tapos sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Pareho kayo Israelite. Sabi naman niya, bakit papatayin mo rin ba ako katulad ng pagpatay mo sa Egyptian? Ngayon, parang ang dating doon, paano nalaman nung ano kung may nakakita ba? Ganon, di ba? Wala namang nakakita. So ngayon, alam ni Moses na siguradong makakarating na sa Pharaoh, tumakas na siya. Pero ang situation po noon, ayon sa Book of Jasher, mga kapatid, mga kaibigan, May ay nakakita mo. hindi, yung taong nagsabi na papatayin mo rin ba ako, katulad ng pagpatay mo sa Egyptian, siya yung actually niligtas ni Moses. Siya yung niligtas ni So, Moses imbis na na, nagpasalamat, siya pa yung, ngayon, kaya sila nag-aaway, dahil ang kaaway naman niya, yung brother-in-law niya, na kapatid ng asawa. Kasi gusto niyang iwanan yung asawa niya. Ngayon, dahil na-rape na. dahil na-rape na, na-defile na. Ngayon sabi niya, ba't mo naman iiwanan? Hindi naman niya ginusto yon, di ba? So, Oo. nag-aaway silang dalawa. So, kaya, nung nakialam si Moses, sinabi niya, bakit papatayin mo na rin ako? Dahil katulad ng pagpatay mo sa Egyptian. So, siya pa ngayon taloy na pasama, di ba? So, minsan pag tumutulong ka, Sister Deb, ikaw pa Ibig yung masama. sabihin, oo nga, ikaw pa yung kontra pa sa'yo. Ikaw pa yung napasama tuloy. Minsan ganun eh. Pag nangyari Yung sa nag-ano sa kanya, yung nagsabi sa kanya na oh, nagsabi na bakit papatayin mo ba ako? Ibig sabihin, alam niya na may kasalanan na gawa niya na si correct. Moses ay kumakampi sa tama. Mm. Correct. There you go. Tama ka, Sister Deb. So, ibig sabihin, mali siya at alam niya na yung mali ay hindi kinakampihan ni Moses. So, tama ka, Sister Deb. It's a good point, So, actually. So, pwede rin siya, pwede siyang patayin. oh, sayang, Parang death bakit penalty din yata yung parang something na iwanan mo yung asawa mo na walang maayos na dahilan. parang kasi ang mangyayari doon, ano mangyayari? Mamamatay naman yung asawa mo doon sa di ba? Yung pamilya mo, dahil, di ba? So, Pag pinabayaan mo, kasi ikaw pinakayaan mo, ang siya ang siya ang protector. protector eh. So, yun ang ron, yun ang nangyari. Kaya si May Moses, ano din ako doon nakita, Brad. Ah, maaaring hindi niya masyadong na-protectionan yung pamilya niya, kaya nangyari yun. maaari din, Maaring may kapabayaan din siya, kaya Oo, kaya kabayaan. na kursunadahan tuloy yung misis niya. Kaya minsan, ang lalaki talaga, Hmm. dapat we have to protect our women, no? Our family. Hindi dapat na Mm. pinababayaan kasi mai-expose sa mga bad elements, no? So nagkakaroon ng mga cascading Kaya Mm. kung pwedeng samahan, kung pwedeng tulungan, kung pwedeng protektahan the better, hindi yung bahala ka na lang diyan, no? Kasi we'll never know, di Oo. ba? Sabihin, Oh, pinabayaan din niya. wag Pwede natin. sisihin. Pwede rin siya pala sisihin. Kaya nga ngayon guilty siya. Kaya sabi niya, bakit? Papatayin mo rin ba ako? Papatayin mo rin ba Anong ako? ginawa mo sa Israelite niya? Kaya So, siya inaaway ng bayaw niya. kaya Pinabayaan mo inaaway siya pamilya ng mo. bayaw niya. Parang nag-aaway sila, no? So, anyway, going back dito sa no, sa parsya natin, may 5 sinyales na binigay ang Panginoon o si Moses, ang Panginoon through Moses, na mababasa natin to sa Exodus chapter 4 verse 1 to 9, Una yung rod o yung tungkod, sa Hebrew nito ay mate, So, parang sa chess, mate, no? Na mate. Pero Hebrew word mate, ibig sabihin nito Mate. ay Baby. branch representing tribe, so ito ay ka abomination, ito parang kinadidirihan ng mga Egyptians, no? Tapos ang snake naman, so yung kinadidirihan nila, yun ang naging snake, di ba? Nung inilagay nung mga ni Moses yung rod of God, naging snake. Tapos ganun din ang ginawa ng mga, by the way, mga kapatid, mga kaibigan,
Nabanggit ko kanina na meron tatlong advisor yung Pharaoh na nagpapatay sa mga babies, ano? So, ang isang advisor na nag-advise na lunurin yung mga bata ay si Balaam. So, just to let you know, no? So, si Balaam po 'yon. Ngayon, yung Pharaoh Ah, na nandun pa si Bala. ando dun si Balaam, bata pa siya noon. Siya yung kaya galit na galit talaga ang Panginoon kay Balaam ever since, no? Kasi ang teaching ni Balaam Kaya galit ay na galit ang Panginoon. ang teaching ni Balaam ay talagang para patayin ang mga Hudyo, mga Israelite, to damage them. So yung mga nagtuturo na i-damage ang Israel ay teachings ni Balaam yan, no? So anyway, yung Pharaoh ayon sa Book of Jasher, ano yun, namatay yun in really really bad shape, no? Yung ano na yung Pharaoh na yun. Ngayong anak noon, ito na yung naging Pharaoh na ka-counter ni Moses, no? So anyways, Okay. going back, so yung snake, ito yung pinaka ginagalang na serpent sa ancient Egypt, ano? Ito ay actually gods nila si Tayo. Ureus, ano? Ito'y spitting cobra, no? Ito'y nagre-represent ng sovereignty, royalty, deity ng ano ng pero ito'y kinain lahat ng yung snake na ginawa ng Panginoon. Yung sa yung rod, kinain niya yung mga snake ng mga kay Balaam, no? Tapos ang leprosy was another sign kasi yung mga Egyptians ay napaka-particular sila sa kanilang skin. Napaka gusto nila makinis lagi, mga ano, no? Kaya ayaw nila ng kahit anong klaseng skin disease, no? Ayaw nila niyan. So, kung matatanda natin, nagkaroon ng leprosy ang mga Egyptians. Yung blood ay ito'y ginamit para i-ridicule naman yung ancient Egyptian god na si Shesmu, no, kung saan ay wino-worship nila by offering blood, no? Tapos ang final sign na ibibigay ng Panginoon ay hindi naman final sign pero isa sa mga binigay based dito sa Parsha ay yung name ng Most High. Ngayon ito, Sister Deb, sabi ni Pharaoh, hindi ko kilala yung Panginoon nyo. Kasi nung tiningnan nila, actually sa Book of Jasher, yung medyo mas kumpleto doon, tiningnan niya yung mga names ng mga gods as far as Egyptians are concerned. Wala yung pangalan ng Panginoon. Kaya sabi niya, I don't know kung sino Mm. itong binabanggit mo. Hindi namin kilala ito. Kaya hindi nila nire-respeto. Kasi actually, lahat ng gods nire-respeto nila eh. Pero nung nakita niya, wala naman sa listahan to ah. So, yun. So, kaya hindi sila naniwala. No? So, yan ang Sister Deb. No? So, may time pa ba tayo? Parang wala na tayong time, Sister Deb. 3 minutes. 3 minutes. 20 minutes. Oh. 3 minutes. So, dito, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes na lang. Oh. So, dito sa parsya na ito, makita natin na despite na ang mga tao ay pinahirapan, hindi nakakalimutan ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Ano? Kapag nangako ang Panginoon, gagawin at gagawin niya yan. Maring hindi sa atin pero maring sa mga anak natin. Ano? Kaya maigi na tayo sumusunod sa Panginoon para sa kapakanan ng ating pamilya. Kapag minahal natin ang Panginoon at ginawa Yes. natin ang kanyang mga kautusan, maaring hindi man tayo ang magbenepisyo nun directly. Pero ang mga anak natin will be protected because of us. So kung gusto natin makasigurado na mga anak natin ay magkaroon ng magandang future, ito po ay tayo mismo ay sumunod sa kautusan ng Panginoon para sila ay magbenepisyo dito. At kung ituturo natin ito sa kanila, ang kanilang mga anak naman ay magbebenepisyo dito. So, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No? Sister Deb? Yes. Uh, Okay, so napakaganda po ng naging topic natin na kung saan nakapag-share si Brother Richard tungkol sa weekly Torah portion at naipaliwanag din natin ang kahalagahan
na alamin po natin ang Hebrew calendar ng Panginoon, kung saan ito po yung sinususundan natin para matukoy natin yung mga piyesta ng Panginoon at ang mga mahalagang events na nais ng Panginoon na ating sineselebrate. At ganoon din po, wag nating kalimutan na tama yung sinabi ni Brother Richard, patuloy po nating sundin ang utos ng Panginoon sapagkat ito lamang magiging tunay na kaligtasan natin. At ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Yeshua, sa ating tagapagligtas, ang siyang tunay po na ligtas at nakakamit yung mga pangako ng Panginoon. Ayon po sa Deuteronomy chapter 5 verse 29, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever." So nakikita po natin napakaliwanag, hindi lang tayo ang pagpapalain at bibigyan ng kaligtasan, pati ang ating mga anak at ang mga lahi ng ating pamilya. So ibalik po natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na napag-usapan namin ang Parsha Shemot at ito ay nagpapaalala sa amin ng inyong faithfulness sa inyong mga pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na kung saan ay hindi nyo kinalimutan at ito'y inalala ninyo upang mailigtas ang kanilang mga anak ng mga Israelitas sa mga taong nagmamalupit sa kanila. At tulad ng inyong pangako, sila ay inyong pinadalahan ng magliligtas sa kanila. Kaya, Panginoon, alam po namin na muli po kayong darating ang Panginoong Yeshua upang kami po ay kunin sa aming sitwasyon dito sa mundo. In the meantime, Lord, we pray na sana po tulungan nyo kaming manatiling tapat at manatiling matatag sa pagsunod ng inyong mga kautusan. At huwag kaming lilihis, mapakaliwa o mapakanan dito, kundi lumakad kami ng diretsyo ayon sa inyong mga kautusan. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, so ang mga tinlalakay po sa ating programa ngayon ay ipipost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of Ministries, at matatagpuan din po ang mga nakaraan pang mga lessons na kung saan pwede po nating balikan. At sa oras na to ay kami po ay magpapaalam ni Brother Richard. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrello, with Brother Richard Season ng Light of Messiah Source Ministries Canada. At patuloy pa po kami bumabati sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.